How many times do I have to tell you, Dad? Ayoko pang magpakasal. Madilim ang mukhang wika ni Elijah sa ama. If you want to be the CEO of the company, you need to get married and be a family man, Elijah. Nagtagis ang bagang niya. I would be the head of this company without getting married. I've already proven my leadership capabilities to the board members. Pareho nating alam na ako lang ang may kakayahang pumalit sa pwesto mo, Dad. We both know the board won't hail you as successor without my recommendation. Kung gusto mo maging CEO ng kumpanya, susundin mo ako at magpapakasal ka. No, Dad. You can't make me bend to you. Hindi ako magpapakasal, kahit paalisin mo ako sa kumpanya. Kasama niya ang ama sa kanyang opisina ng gabing yon. Vice President si Elijah ng De Vera Corporation, ang multi-million company na minana ng kanyang ama mula sa abuelo. Sa kasalukuyan, ang ama ang CEO ng naturang kumpanya. Sa nalalapit nitong pagreretiro, ay siya ang inaasahang papalit sa posisyon nito. Subalit ayon sa ama, hindi nito ibibigay sa kanya ang posisyon hanggat hindi siya nagpapakasal sa babaeng inirereto nito sa kanya. Ilang araw na nilang pinagtatalunan ng ama ang bagay na yon. Pareho silang nakikipagmatigasan sa isa't isa. Naghahamon ang mga mata ng amang tumingin sa kanya. Then starting now, you're out from the VP position and you're fired from this company, Elijah. Fine. Tignan natin kung saan pupulutin ang kumpanya mo ngayong wala ako. Tumayo siya mula sa swivel chair. Kinuha ang coat at nagmarcha palabas ng opisina. Dumiretso siya sa parking kung saan naroon ang kanyang SUV. Subalit sa halip na tumuloy sa kanyang condo unit, ay nagpasya siyang magtungo sa auto repair shop ng kanyang Tito Andres. Pinsan to ng kanyang ama. Subalit hindi ito tulad ng daddy niya na leader ng isang malaking kumpanya. Ang buhay ng tiyuhin niya ay simple lamang at may-ari ito ng isang talyer. Nang mamatay ang abuelo niya, pinamanahan nito ng share sa kumpanya ang kanyang Tito Andres. Subalit mas gusto ng tiyuhin ng simpleng buhay. Kaya naman ibinenta ng Ginoo ang shares nito sa kumpanya at nagtayo ng sariling auto repair shop. Ayon sa kanyang Tito Andres, hindi nito kailangan ng marangyang buhay dahil wala naman tong pamilya. Mag-isa lang kasi sa buhay ang tiyuhin. Nang mamatay ang nobya nito at pinakamamahal na babae, ay hindi na ito nag-asawa at tumandang binata na lang. Elijah, iho, napadalaw ka. Bati sa kanya ng tiyuhin pagdating niya sa talyer nito. Naabutan niya ang matanda sa loob ng opisina nito sa loob ng bahagi ng talyer. Tito Andres, sira ba ang sasakyan mo? O nag-away na naman kayo ng daddy mo? The latter, Tito. Sagot niya at naupo sa naroong sofa. Dadalawa na nga lang kayong magkasama, nag-aaway pa kayo. Palatak nito. Nag-iisang anak lang si Elijah ng mga magulang. 10 taong gulang siya nang mamatay ang kanyang ina. Bumuntong hininga siya. Ilang beses ko na kasing sinabi kay Dad na hindi ba ako handa magpakasal, pero pinipilit niya ako. This time, he threw me out of the company because of disobeying him. Bakit hindi mo na lang kasi pagbigyan ng daddy mo, Elijah? Ayoko magpakasal, Tito. Yes, I do believe in love, but it's not for everyone. Definitely not for me. I don't plan on falling in love, getting married and raising a family. I'm totally fine with my life being a single man. Umiling-iling si Andres. Magbabago ang lahat ng yan kapag nakilala mo ang babaeng para sa'yo, iho. Natawa siya. Walang babaeng nakalaan sa akin, Tito. Kung meron man, baka hindi pa pinapanganak. Sa edad na 31 ay wala pang nagiging seryosong relasyon si Elijah. Hindi siya naniniwala na merong babaeng magpapatibok ng puso niya. Mahinang natawa ang tiyuhin sa sinabi niya. Kumain ka na ba ng hapunan? Mukhang dito ka dumiretso paglabas mo ng opisina. Hindi pa nga, Tito. Siya, umakit ka muna. Nagluto ako ng menudo. Sakto at paborito mo yun. Anito. Sa ikalawang palapag ng talyer ay matatagpuan ang apartment type na bahay nito. Sa unang pagkakataon ng araw na yon ay nangiti si Elijah. Thanks, Tito. Tinapik siya nito sa balikat. Ikaw pa malakas ka sa akin. Alam mong parang anak na kita. Nakangiting tumayo siya. Ikaw, Tito, kumain ka na ba? Busog pa ako dahil nagdala ng merienda kaninang isang kliyente. Susunod na lang ako. Hihintayin ko lang maibaba yung makina ng Mazda. Anito, ang tinutukoy ay ang sasakyan na naabutan niyang tinatrabaho ng tauhan nito. Mukhang marami kang gawa ngayon, Tito, ah. Oo, kaya nag-overtime kami ng mga mekaniko ko. I can help you right now. I'm jobless. Tinanggal ako ni Dad sa kumpanya. Might as well work here. Nagkibit balikat siya at ngumisi.
Namiss ko magayos ng kotse. Isang mechanical engineer si Elijah. Noong nag-aaral pa siya at wala pa sa kumpanya ng ama ay madalas siyang tambay sa talyer ng tiyuhin. Ang matanda ang unang nagturo sa kanya kung paano mag-ayos ng sasakyan. Kailangan ka ng kumpanya, iho. Mahihirapan ang daddy mo kapag wala ka. Alam mo namang tumatanda na rin yun. Hindi ako babalik dun hanggat hindi niya natatanggap na ayaw ako magpakasal. Pumalatak ang tiyuhin. Pareho talaga kayo ng ama mong matigas ang ulo. Walang gustong magpatalo kaya lagi kayong nag-aaway. Binaliwala niya ang sinabi nito. Well, now that we're settled, pwede ba akong dito muna magtrabaho sa'yo, tito? Nako, iho. Baka dagsain tayo ng mga babaeng customer kapag kumalat na may ganito ako kagwapong mekaniko. Pabirong sambit nito. Napangisi siya. Hindi ba't maganda yun para sa negosyo mo? Natawa na lang ang tiyuhin niya at pinapunta na siya sa kusina para kumain. Kinabukasan, sa halip na pumasok sa kumpanya ng ama ay sa talyer tumuloy si Elijah. Samantala, isang linggo ang nakalipas, araw ng Sabado, nasa isang bar si Kendra Buenavista kasama ang pinsang si Sandra. Anak si Sandra ng tita Serena niya, ang isa sa dalawang kapatid ng amang si Benson Buenavista. Bakit kanina ka pa palingon-lingon dyan? May hinahanap ka ba? Tanong sa kanya ni Sandra. Hinahanap ko ang destiny ko. Sagot niya na ikinalaki ng mga mata nito. Sabi kasi sa horoscope ko today, makikilala ko ngayong araw ang lalaking magpapabago sa buhay ko. Sino pa bang lalaki ang magpapabago sa buhay ko kundi ang true love ko lang, di ba? Ay nako, I can't believe na hanggang ngayon naniniwala ka pa rin sa mga horoscope na yan, Kendra. Natatawa ang wika nito. High school si Kendra nang mahilig sa astrology. Hanggang sa magkaedad siya ay dala niya ang paniniwala sa naturang pseudoscience. Hindi kumpleto ang araw niya kapag hindi niya nababasa ang daily horoscope niya. Pumipili siya ng kulay ng damit na isusuot base sa lucky color of the day niya. Wala namang mawawala sa akin kung maniniwala ako. Kibit-balikat na sagot niya sa pinsan. Kaya ba niyaya mo ako dito sa bar ng asawa ko? Ang asawa kasi ng pinsang si Sandra na si Sander ang may-ari ng bar na pinuntahan nila ng pinsan. Baka kasi nandito sa bar yung destiny ko. Umaasang wika niya. Sa buong araw na yun ay wala siyang nakilalang bagong lalaki. Kaya umaasa siyang baka dito sa bar ng pinsan makikilala ang kapalaran niya. Sa edad na 30 ay single pa rin si Kendra. Hopeless romantic kasi siya. Gusto niya ang unang boyfriend ay siya na ring huli. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikilala ang lalaking nakalaan para sa kanya. Well, paano mo makikilala yung lalaking sinabi sa horoscope mo kung nakaupo ka lang dito sa couch? Punta ka sa dance floor para malapitan ka ng mga lalaki. Sabi nga nila, landi-landi rin minsan. Biro ng pinsan. Tumayo siya dahil tama ito. Nang dumating ang asawa nitong si Sander, ay iniwan niya ang dalawa para magtungo sa dance floor. Subalit isang oras ang nakalipas, muling bumalik sa couch si Kendra sa kinauupuan ng pinsan. Oh, bakit Biyernes Santo ka dyan? Tanong ni Sandra. Naroon pa rin ang asawa nito na parang sawang nakalingki sa babae. Wala ako nagustuhan sa mga lalaking lumapit sa akin. Walang spark. Anya, bago pinagdiskitahan ng cocktail drink sa mesa nila. Baka naman kasi mali yung nasa horoscope mo. Huwag ka na kasing masyadong nagpapaniwala sa mga ganyan. Walang makakapagsabi ng kapalaran natin, Kendra. Fine. From now on, hindi na ako magbabasa ng horoscope. Inubos niya ang inumin sa baso niya bago sumulyap sa suot na relo. 10:00 na ng gabi. 8:00 siya nagpunta sa bar kanina kasama ang pinsan. Wala naman ako napala ngayon kaya uuwi na ako. Iwan ko na kayo dito. Ang aga pa, Kendra. Komento ni Sandra. Galing ako sa meeting kanina kaya pagod ako. Nagpunta lang ako dito dahil umasa ako sa nabasa ko sa horoscope ko. Isang fashion designer si Kendra. Sa kasalukuyan ay meron na siyang sariling clothing line. Nitong nakaraang linggo pa siya abala dahil meron siyang fashion show na magaganap susunod na linggo. Kaya mo bang mag-drive pa uwi? Gusto mong ihatid ka muna namin ni Sander? Tanong ni Sandra. Ano ka ba? Kaya ko. Nakadalawang baso lang ako ng cocktail. I'm far from being tipsy. Okay, mag-ingat ka ha. Pagkatapos niyang magpaalam sa pinsan at asawa nito ay lumabas siya ng bar at tumuloy sa kotse niya. Subalit nasa gitna siya ng pagmamaneho pa uwi sa kondo niya nang biglang tumirik ang sasakyan niya.
Mabuti at naigilid niya yun sa kasada bago pa tuluyang huminto at mamatay ang makina. Ano kayang sira mo, Bubbles? Tanong niya sa sasakyan. Isang kulay dilaw na BMW ang kotse niya at ipinangalan niya yun sa isang karakter sa isang cartoon. May sentimental value sa kaniyang kotse dahil yun ang unang kotseng nabili niya gamit ang sariling pera. Ilang ulit sinubukang paandarin ni Kendra ang sasakyan subalit talagang ayaw mag-start. Dahil wala naman siyang alam sa sasakyan, ay hindi na niya sinubukang buksan ang hood niyon para i-check. Sa halip ay kinuha niya ang cellphone. Balak niyang magpasundo na lamang sa pinsan niya o sa driver ng pamilya nila. Subalit nalumo siya nang makitang patay ang cellphone niya. Nakalimutan ko nga palang i-charge pag alis ko sa meeting. Anya sa sarili. Bago pa siya makapagdesisyon sa sunod na gagawin, isang baritonong tinig ang narinig niya mula sa nakabukas na bintana ng driver's seat. Miss, may problema ba ang sasakyan mo? Anang boses. Bumaling si Kendra sa nagsalita. Tumambad sa kanya ang isang lalaki. Napakurap siya at napatulala. Guwapo ang lalaki. Walang duda roon kahit na hindi maliwanag ang paligid. Maamo ang mukha nito. Buzzcut ang gupit ng maiksing buhok. Makapal ang kilay. Malalim ang mga mata. Nang magsalubong ang mga mata nila ay kusang bumilis ang tibok ng puso ni Kendra. Tila rin may fireworks na biglang sumabog sa paligid niya. Bigla ay pumasok sa kanya ang nabasa sa horoscope. Malakas ang pakiramdam niya. Ito ang lalaking tinutukoy sa horoscope niya. Ang destiny niya. Ang lalaking magpapabago sa buhay niya. Ayon sa daddy niya, a benefista only falls in love once. At ngayon pa lang ay sigurado na siyang ang lalaking kaharap ang nag-iisang lalaking pag-aalayan niya ng pag-ibig. Miss, untag sa kanya ng lalaki. Tumikhim siya at alanganing ngumiti. Ay, ano kasi, nasiraan tong si Bubbles ko. Bigla na lang huminto. Bubbles mo? Pangalan ng sasakyan ko. Tila amused tong ngumiti. May pangalan ng kotse mo? Oo, meron. Bubbles. Anong problema ng kotse mo? I mean, ni Bubbles. Anito na may magandang ngiti. Pinigilan niyang matulala sa ngiti nito. Hindi ko rin alam eh. Bigla na lang tumirik tapos ayaw nang umandar. Sinubukan mo bang i-check ang makina? Hindi ako marunong sa sasakyan eh. Okay lang kung subukan kong tingnan. Napakurap siya pagkatapos ay nakangiting tumango. Of course, thank you. Nakangiting tumango ang lalaki at nagtungo sa unahan ng sasakyan. Binuksan nito ang hood niyon. Bumaba naman siya ng driver's seat at lumapit dito. Ngayong nasa labas siya, ay napagmasdan niyang mabuti ang lalaki. Matangkad to, mga nasa 6 na talampakan. Simpleng kamiseta lamang at maong na pantalon ang suot nito, subalit lutang ang gandang lalaki. At higit sa lahat, mabango to. May flashlight ka ba, miss? Baling sa kanya ng lalaki. Wala sorry. Deadbat din yung cellphone ko. Dumukot to sa bulsa at naglabas ng cellphone. Binuksan ito ang flashlight niyon at inabot sa kanya. Pwedeng pakialawan ako? Sure. Kinuha niya ang cellphone at itinapat ang flashlight sa nakabukas na hood ng kotse. Pinanood niya itong inspeksyonin ng sasakyan. Sira ang fuel pump ng sasakyan mo, miss. Baling nito sa kanya. Oh? Tanging sambit niya kahit wala siyang ideya kung ano yun. Isinara nito ang hood at muling bumaling sa kanya. Kailangan mong dalhin sa talyer tong kotse mo. May malapit bang kasa dito? Meron. Pwede natin dalhin yung kotse mo dun. Ngumiti ito. Stay here. Meron akong dalang towing rope sa sasakyan ko. Kukunin ko lang. Teka, tinulungan mo ako pero hindi ko pa alam ang pangalan mo. Elijah, pero pwedeng Ellie na lang. Nakangiting sagot nito. Pakiwari niya ay lalo pa itong gumwapo sa ginawang pagngiti. Nice to meet you, Ellie. Kendra nga pala. Anya at inilahad ang kamay. Tila may kuryenteng gumapang paakyat sa katawan niya nang magdaop ang mga palad nila. Anong zodiac sign mo, Ellie? Tanong niya bago pa niya mapigilan ng sarili. Zodiac sign? Zodiac sign or astrological sign. Cancer ang sa akin kasi June 29 ang birthday ko. Ikaw, anong sayo? Allergy. Sagot nito na nagpalaglag sa panga niya. Allergy? Gagad niya. Pinipigilang matawa. Ngumisi si Elijah. Nagbibiro lang ako, Kendra. Scorpio ang zodiac sign ko. I was born November 17. Tuluyan na siyang natawa bago muling sumeryoso. Pero may allergy ka? Meron. Allergic ako sa nuts. Napatango siya.
Ilang taon ka na? 31. May asawa ka na? Wala pa. Girlfriend? Wala rin. Bakit mo tinatanong, Kendra? Nakangiting umangat ang makapal na kilay nito. Bigla ay nahiya siya sa sunod-sunod na tanong. Wala. Curious lang. Sigurado kang hihilahin mo ang kotse ko papunta sa talyer? Pwede namang magtawag na lang ako ng tow truck. Ayos lang sa akin. Kaya ng pick-up na dala ko yung kotse mo. Kunin ko muna yung cable sa sasakyan, ha? Sige. Salamat, Ellie. Iniwan siya nito at tinungo ang pick-up truck na nakahinto sa harap ng kotse niya. Ngayon lang din niya napansin na konti na lang ang dumadaan sa kalsadang yon. Kalahating oras ang nakalipas, nakarating sila sa isang malaking talyer. Ilang sirang kotse ang nakita niyang nakaparada roon. Sarado na yung talyer sa ganitong oras kaya wala nang ibang tao. Ani Elijah pagbaba niya sa kotse. Bukas na rin magagawa tong kotse mo. Ngumiti siya. Ayos lang, babalikan ko na lang. Salamat, Ellie. Ngayong nasa liwanag na sila ng lalaki ay lalo niyang nakita ang kagwapuhan nito. Natural na mapula ang mga labi nito at kulay tsokolate ang mga mata. Walang anuman, Kendra. Kahit sino namang motorista na madadaanan ka, mag-aalok ng tulong. Hindi Saka hindi lahat ng motorista may alam sa sasakyan. Ikaw ang may-ari nitong talyer? Tito ko, mekaniko ako dito. Napakorap siya. Mekaniko? Ikaw? Oo, yung pick-up na dala ko, ginawa ko yan kanina. Niroad test ko nang madaanan kita. Napatitig siya sa lalaki. Mas mukha itong may-ari ng car company kaysa mekaniko. At hindi nakaligtas sa kanya ang pag-i-Ingles nito kanina. Isa pa, iPhone ang brand ng cellphone nito. Sigurado kang mekaniko ka lang? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Nakangiting umangat ang kilay nito. Parang hindi ka naniniwala. Masyado ka kasing gwapo para maging mekaniko. Bawal bang magkaroon ng mekaniko na masyadong gwapo? Nag-init ang magkabilang pisngi niya. Well, hindi naman. Sorry, na-offend ata kita. Bakit naman ako ma-offend sinabihan mo akong gwapo? Ngiti nito. Namula ang mukha niya. Akma siyang magsasalitaan nang marinig ang isang boses ng matanda. Ellie, ikaw ba yan? Nalingunan niya ang isang may edad na lalaki. Agad niyang napansin ang pagkakahawig nito kay Elijah. Tito Andres. Bati ni Elijah sa Ginoo. Tumango ang matanda at bumaling sa kanya. May kasama ka. Si Kendra, Tito. Naabutan kong nasiraan ng sasakyan dyan sa highway. Dinala ko dito sa talyer ang sasakyan niya. Sa'yo ba yung BMW, Iha? Tanong ng Ginoo. Opo. Ngumiti ang matanda. Pasensya na, Iha. Sarado na ang shop. Bukas na magagawa ang sasakyan mo. Ayos lang po. Nabanggit nga po ni Elijah. Bueno, maiwan ko na kayo at babalik na ako sa taas. Ellie, ikaw na bahala kay Kendra. Pag-alis ng matanda ay bumaling sa kanya si Elijah. Bukas, unahin kong gawin ng sasakyan mo. Kukontakin na lang kita kapag pwede mo nang kunin. Paano mo ako makukontak? Ngumiti si Elijah at inilahad sa kanya ang cellphone. Well, kailangan mong ibigay sa akin ang number mo. Tinapa ni Kendra ang numero sa cellphone nito. Thanks, Kendra. Kukontakin na lang kita bukas kapag ready na tong sasakyan mo. Magpaalam ka muna kay Bubbles ngayong gabi. Magaan ang ngiting wika nito nang ibalik niya rito ang cellphone. Natawa siya at lumapit sa BMW. Dito ka muna, Bubbles, ha? Babalikan kita bukas kapag okay ka na. Don't worry, safe ka dito sa kamay ni Ellie. Huwag ka mag-alala, iingatan ko ang sasakyan mo, Kendra. Ani Elijah sa tabi niya. Ngumiti siya. Salamat. Paano? Mauna na ako sa'yo. Teka, paano ka uuwi, Kendra? Magta-taxi ako. Meron naman sigurong dumadaan sa labas. Anya, nasa tabi lang ng kalsada ang talyer. Meron naman pero anong oras na? Isa pa, maraming driver ngayon na mapagsamantala. Wala bang pwedeng sumundo sa'yo? Patay ang cellphone ko eh. Hindi ko rin kabisado ang number ng pinsan ko. Ihahatid na lang kita. Napakorap siya. Ihahatid mo ako? Oo, para hindi ka na mag-taxi. Ako na maghahatid sa'yo. Ha? Nakakahiya naman. Kanina pa kita naabala. Anong oras na rin? Ngumiti ito. Ayos lang yun. Kung nahihiya ka, bigyan mo na lang ako ng tip kapag kinuha mo ang sasakyan mo bukas. Okay, sige. Ikaw nang maghatid sa akin. Sus, kanwari ka pa, Kendra. Gusto mo rin naman. Tukso sa kanya ng isip. Kahit malakas sa paniniwala ni Kendra na si Elijah ang kapalaran niya,
Hindi niya yun basta sasabihin sa binata. Kahit papaano ay dalagang Pilipina pa rin naman siya. Ayaw niyang ipahalata sa lalaki na sa utak niya ay pinaplano na niya ang kasal nilang dalawa. Okay. Malaki ang ngiting sagot ni Elijah. Minaniobra nito ang pick-up truck na dala kanina at binuksan ang pinto ng front seat para sa kanya. Pasok ka na, Kendra. Sa loob mo na ako hintayin. Isasara ko lang tong shop. Hindi niya napigilang umiti sa pagiging gentleman ng binata. Ilang sandali pa ay nasa biyahe na sila. Saan ka umuwi, Kendra? Sinabi niya rito ang condo building na pag-aari ng pamilya kung saan siya nakatira. Sa condo ka pala nakatira? Yup, bumukod ako sa parents ko pagka-graduate ko ng college. Sumulyap to sa kanya. No boyfriend? Wala pa. Wala pa? Wala pa. Inuna ko kasi ang career bago ang love life. Pero ngayon, ready na ako. Ikaw na lang ang hinihintay ko. Dugtong niya sa isip. And may I ask what you do in life? Casual na tanong nito. Fashion designer ako. Meron akong sariling clothing line. You're a fashion designer? Wow! Nag-init ang pisngi niya sa komento nito. Grabe naman sa wow, Ellie. Ngumiti ito. I admire people with creative minds. Talaga? Ako naman hinahangaan ko yung mga magaling sa manual labor. Engineer, electrician, construction worker, at mekaniko na gaya mo. Lumaki ang ngiti nito. Thank you, Kendra. Gumanti siya ng ngiti. Ikaw pala, saan ka umuwi? Babalik ka pa sa talyer pagkahatid mo sa akin? Oo, sa talyer ako tumutuloy ngayon, kasama si Tito Andres. Yung mga magulang mo? Tumikim to. Matagal nang patay ang nanay ko. Yung tatay ko, hindi kami nag-uusap ngayon. Gusto niyang magtanong tungkol sa huling sinabi nito, pero pinigilan niya ang sarili. I'm sorry, Ellie. Isang tipid ng ngiti ang isinagot nito. Nanatili silang tahimik sa biyahe hanggang sa makarating sila sa condo building niya. Salamat sa paghatid, Ellie, lalo na sa pagtulong sa akin kanina. Wika niya sa binata. You're welcome, Kendra. Ingat ka pa uwi. Tipid ang ngiting sambit niya. Salamat. Pagbaba niya ng sasakyan ay hinintay niyang makaalis ang binata bago siya pumasok sa gusali. Malaki ang ngiti niya nang mahiga siya sa kama. Hindi mawala sa isip niya ang gwapong mukha ni Elijah. Kapag binabalikan niya ang ngiti nito, ay muling bumibilis ang tibok ng puso niya. Compatible din ang zodiac sign namin. Siya na talaga ang destiny ko. Anya sa sarili bago ipikit ang mga mata. Kinabukasan, nagising pa rin si Kendra na may malaking ngiti sa mga labi. Habang nag-aalmusal siya, ay tinawagan siya ni Sandra. Hindi ka nag-message sa akin pag uwi mo, Kendra. Anang pinsan mula sa kabilang linya. Sorry, deadbot pala ang cellphone ko kagabi. Fine. May pupuntahan akong event pamayang hapon. Gusto mong sumama? Kinagat niya ang ibabang labi. Sorry, hindi ako pwede, Sandra. Akala ko ba gusto mo nang makilala yung true love mo? Malay mo, nandun pala siya sa event na pupuntahan ko mamaya. Anang pinsan. Kusang gumuhit ang ngiti sa mga labi niya. Nakilala ko na siya kagabi. Ha? Saan? Sa panaginip? Natawa siya. Seryoso ako. Saan mo nakilala? Di ba umuwi ka na kagabi? Kinagat niya ang ibabang labi at ikinuwento sa pinsan ang nangyari pag alis niya sa bar kagabi. What the hell, Kendra? You're telling me na naniniwala kang yung mekaniko na kilala mong lalaki para sa'yo? Tapos kahit hindi mo siya kilala, sumama ka agad sa kanya? What if nagkataon na bad guy yun? Hindi makapaniwalang gagad ng pinsan sa kabilang linya. Mabait naman kasi siya. Hindi rin siya basta mekaniko lang, Sandra. Kuwapong mekaniko. Nung nagtama ang mga mata namin, may naramdaman akong spark. Parang kinuryente ako na, ewan, sa lahat ng mga gwapong lalaking nakilala at nakasalamuha ko, sa kanya ko lang naramdaman yun. Pero mekaniko pa rin siya, Kendra. Look at you. You're a Buenavista. Kabilang si Kendra sa angkan ng mga Buenavista, ang isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Maraming pag-aaring negosyo ang pamilya niya. Sa katunayan ay CEO ng malaking kumpanya ang kakambal niyang si Kenneth. Hindi naman matapobre ang pamilya natin, Sandra, at wala namang masama sa pagiging mekaniko. Katwiran niya. Oo, hindi matapobre ang pamilya natin. Pero sa tingin mo, magugustuhan ni na Tita Kelly at Tito Benson kung papatol ka sa isang lalaking hindi ka sigurado kung kaya kang buhayin?
Parang malaki naman ang kita niya sa pagmemekaniko. iPhone nga ang cellphone niya eh. At hindi ko naman kailangan ng lalaking bubuhay sa akin dahil kaya kong buhayin ang sarili ko, Sandra. Ha? Teka nga, mekaniko ka mo pero naka-iPhone at sobrang gwapo. Sigurado ka ba talagang mekaniko ang lalaking yan? Napanguso siya. Sa totoo lang, medyo nagdududa rin ako kahit magaling siya sa sasakyan. Ang gwapo niya kasi talaga at may pagka-Inglesero pa ha. He has this certain aura around him, Sandra. Ay nako, Kendra. Kilalanin mo muna ang lalaking yan bago ka mahulog sa kanya. Baka mamaya hindi mapagkakatiwalaan yan. Huni na yata para dyan, Sandra. Parang nahulog na ang puso ko kay Ellie. Eksaherada ang buntong hininga nito sa kabilang linya. Ay nako, naloloka ako sa'yo, Kendra. Sa loob ng 30 years, never ka na in love. Tapos kakakilala mo lang sa lalaking yan kagabi, tinamaan ka agad. Ganun siguro talaga kapag siya ng lalaking para sa'yo, Sandra. Bigla ka nalang tatamaan ng pana ni Cupido at mahuhulog. Walang warning. Anya sa pinsan. Saka ikaw rin naman, di ba? Na love at first sight ka rin naman dyan sa asawa mo. Fine. Basta mag-ingat ka pa rin sa lalaking yan. Anito bago nagpaalam. Siya yata ang dapat mag-ingat sa akin. Kasi susungkitin ko ang puso niya. Nakangiting Anya sa isip nang ibaba ang tawag. Sa maghapong yun ay hindi niya inaalis ang cellphone sa kanyang tabi sa paghihintay sa text message ni Elijah. 4:00 ng hapon nang may unregistered number na tumawag sa kanya. Hello? Bati niya nang sagutin ng tawag. Kendra, hi. Wika ng bariton ng tinig ni Elijah sa kabilang linya. Automatiko siyang napangiti. Ellie, kumusta? Okay na ba si Bubbles? I mean, yung kotse ko? Narinig niya ang mahinang tawa nito. Oo, okay na tong si Bubbles mo. Pwede mo nang kunin dito sa talyer. Lumaki ang ngiti niya. Naku, salamat. Sige, pupunta ako dyan. Pwedeng pakintay ako? Siguro nandyan ako ng 5:00. No problem, Kendra. Nandito lang ako, nagtatrabaho kaya hindi ako aalis dito. Sige, see you. Salamat ulit, Ellie. Pagkatapos ibaba ang tawag ay mabilis siyang nag-ayos. Nang makontento sa ayos ay umalis na siya. Ayaw niyang mahalata ng lalaki na masyado siyang nagpaganda kaya simpleng pants at blouse lamang ang suot niya. 5:00 nang makarating siya sa talyer. Dala ang ilang kahon ng pizza na dala niya ay bumaba siya ng taxi. Sumalubong sa kanya ang tiyuhin ni Elijah na nakilala niya kagabi. Good afternoon po. Bati niya sa Ginoo. Kendra, iha, tama ba ako? Lumapad ang ngiti niya. Tama po, Kendra nga po. Tumawag po sa akin si Ellie na pwede ko nang kunin yung sasakyan ko. Nagdala rin po ako ng merienda. Nako, salamat iha, nag-abala ka pa. Anito at kinuha sa kanya ang kahon ng pizza. Ayos na nga ang sasakyan mo, si Ellie ang gumawa. Teka, tatawagin ko lang. Iginiya siya ng matanda sa loob ng talyer. Agad niyang napansin ang isang mahabang paa na nakausli sa ilalim ng isang kotse. Sa unang tingin pa lang ay sigurado na siyang si Elijah ang mga paa na yon. Ang haba ng paa niya? Ano nga yung sabi ni Sandra? Kapag malaki ang paa ng lalaki, malaki rin ang ano? Pili ang wika niya sa isip. Ellie, lumabas ka muna dyan. Nandito si Kendra. Wika ng Ginoo sa pamangkin. Mula sa ilalim ng kotse ay lumitaw si Elijah. Paglabas ay maingat itong tumayo mula sa hinihigaang mat at bumaling sa kanya. Kendra, nandito ka na pala. Nakangiting bati nito. Hi, Ellie. Kaswalang pagbati niya sa lalaki, subalit sa loob niya ay nagwawala na ang puso niya. Tila nanuyurin ang lalamunan niya ng pagmasdan ng binata. Wala itong pang-itaas at maong na pantulan lamang ang suot na saplot. Nakabalandra sa kanya ang matipunong katawan nito, mula malapad na balikat, matipunong dibdib at mga braso, hanggang sa dipinadong abs. Kompleto ang abs niya, six-pack, at sumisilip ang garter ng brief niya. Diyos ko po, wika ng isip niya. Ayos na yung kotse mo, Kendra. Anunsyo ni Elijah. Napatikim siya. Oo, sabi mo nga kanina at nasabi rin ng tito mo. Bigla ay gusto niyang magpaypay ng muka. Pakiramdam niya ay bigla siyang nag-init sa pang-billboard na katawan ng binata. Ayos ka lang, Kendra? Oo, ayos lang. Medyo nainitan lang ako. May dalang merienda si Kendra, Ellie. Ang mabuti pa, magmerienda muna kayo.
Magpapahanda rin ako ng maiinom. Anantyuhin nito at iniwanan sila. Ngumiti sa kanya si Elijah. Hindi ka naman ba nagmamadali, Kendra? Hindi, wala naman akong ibang gagawin. Kung ganun, magmerienda muna tayo. Halika, dun ka muna sa opisina para hindi ka mainitan. May aircon dun. Doon mo na lang ako hintayin. Maghuhugas lang ako ng kamay. Anito. Noon lang niya napansin na puno ng grasa ang kamay nito. Paano? Dun ka sa katawan nakafocus. Usig sa kanya ng isip. Bumaling siya sa kamay nitong puno ng grasa. Ayaw niya sa madudungis na lalaki, subalit tila lalo pang gumapo si Elijah sa paningin niya dahil sa mga grasa nito. Ayos lang ba na maghintay ako doon, Ellie? Alang ang tanong niya. Oo naman. Nagpag-iya siya sa binata sa maliit na opisina ng talyer. Walang tao roon maliban sa kanya. Ilang minuto ang lumipas, pumasok si Elijah dala ang isang kahon ng pizza at isang pitchel ng juice. May suot na rin tong kamiseta. Sorry kung medyo natagalan ako. Hinintay ko pa tong juice. Nilapag nito ang mga dala sa center table. Kumuha rin ito ng 2 baso sa maliit na pantry area ng opisina bago naupo paharap sa kanya. Binuksan ito ang kahon at inilahad sa kanya. Kain na, Kendra. Napangiti siya sa pagiging maginoon nito. Ikaw ang kumain. Binili ko naman yan para sa'yo. Ngumiti ito at nag-angat ng kilay. Para sa akin? Yung 3 box ng pizza? Ganun ba ako kalakas kumain sa tingin mo? Bahagya siyang natawa sa kabila ng pag-iinit ng pisngi. Hindi lang para sa'yo, para din sa mga kasama mo dito sa shop. Pasasalamat ko sa kagabi. You didn't have to, but thank you, Kendra. Kumuha siya ng isang slice ng pizza. Total ay nagutom siya nang makita ang katawan nito kanina. Anong sira ng kotseng ginagawa mo kanina? O sisa niya? Makina ang sira nun kaya kailangan kong suotin sa ilalim. Kinagatan nito ang hawak na slice ng pizza. Pinigilan niyang mapatitig sa mga labi nito. Hindi ba mahirap yun? Ang sikip sa ilalim ng kotse, ang init pa. Madali lang yun kapag sanay ka na. Lahat naman ng bagay mahirap sa umpisa. Napatango siya. Mukhang sanay na sanay ito sa ginagawa. Paano ka natutong gumawa ng kotse? Tinuruan ako ni Tito Andres. High school pa lang ako, madalas na akong tambay dito sa shop niya. College ako nung payagan niya ako magtrabaho sa kanya. Napakurap siya. Kaya ba magaling tong mag-Ingles dahil college graduate naman to? Bata pa lang, hilig mo na pag-aayos ng mga kotse? Kaya hanggang ngayon dito ka nagtatrabaho? Tumikhim to. Kakabalik ko lang dito sa talyer, Kendra. Sa kumpanya ako ng tatay ko nagtatrabaho. Pero nung nag-away kami, bumalik ako dito sa talyer. Anong trabaho mo sa kumpanya ng tatay mo? Teka, ano ba nang tinapos mo? Kuryosong tanong niya bago kumagat ng pizza. I'm an engineer. Napalunok siya. Engineer ka? Ngumiti ito. Mechanical engineer. Namilog ang mga mata niya. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta mekaniko eh. Engineer ka pala. Si Tito Andres, engineer din yan. Yung mga kasama ko dito sa talyer, may pinag-aralan din ng iba sa kanila, Kendra. Tumikhim siya. Teka, hindi ko naman sinabi na kapag mekaniko, wala nang pinag-aralan. Nahalata ko lang sa'yo na hindi ka basta mekaniko lang. Kasi may something sa'yo. Anong something yun? Well, first, parang model ang itsura mo. Naka-iPhone ka. Tapos, may aura sa'yo na hindi basta-basta. Like, elegante yung kilos mo tapos Inglesero ka. Ngumiti ito. Tila naaaliw sa sinabi niya. Thank you, Kendra. Bakit ka nag-thank you? Well, you just complimented me. Nag-init ang pisngi niya. I guess so. Well, you're welcome. Ngumisi ito at muling kumagat sa hawak na pizza. Napatitig siya nang dilaan nito ang labi. Kendra, yung pants mo natuluan. Anong binata? Shit, anong tumulo? Laway ko ba? Nagpapanik na tanong ng isip niya. Hindi na siya magtataka kung tumulo ang laway niya sa paninitig dito. Mabilis na bumaba ang tingin niya sa suot na pantalon. Nakita niyang may mantsa yon ng hot sauce na tumulo mula sa kinakaing pizza. Here, let me. Sa isang iklap ay nasa tabi niya ang binata at maingat na pinupunasan ang naiwang sauce sa pantalon niya. Sorry, na-distract kasi ako. Mahinang sambit niya. Dahil sa distansya nila ay naamoy niya ang binata. Kahit galing sa trabaho ay mabango pa rin to. Nag-angat ito ng tingin nang matapos ito sa ginawang pagpunas. May nakakadistract ba dito sa office? Meron, ikaw.
Wala sa sariling sagot niya. Ako? I mean, nakakadistract yung pinag-usapan natin. Ngumisi ito at kumislap ang mga mata. Akala ko yung mukha ko. Sabi ko na kasi masyado akong gwapo. Yun nga, tama ka. Sang-ayon niya sa isip. Sa halip na isa tinig yon ay nag-angat siya ng kilay. May pagkamayabang ka rin pala, engineer. Natawa ito. I hope hindi mo i-reject ang pakikipagkaibigan ko kahit nalaman mo na may kayabangan ako, Kendra. Gusto mo akong maging kaibigan? Napakurap na tanong niya. Lumawang ang ngiti nito. Bakit hindi? Kapag naging magkaibigan tayo, dito ka na magpapagawa ng sasakyan mo. Pabiro siyang umingos. May hidden agenda yung pakikipagkaibigan mo? Gusto mo lang pala ng regular customer? Bahagya itong natawa bago sumeryoso. No, I really wanna be friends with you, Kendra. Talaga? Ngumiti ito at bahagyang pumungay ang malalim na mga mata. Really, I want to get to know you more. Okay, sige. Let's be friends. Pagpayag niya. Tulad nito, gusto niyang makilala ng mabuti ang lalaki at magagawa niya yon kung magkaibigan sila. Isa pa, magandang foundation ng relasyon ng pagkakaibigan. Kaya mas maganda kung magiging magkaibigan muna kami. Sang-ayon ang isip niya. Thank you, Kendra. As a token of friendship, wag mo nang bayaran yung pag-ayos ko sa kotse mo. Ha? Parang hindi naman tama yun. Trabaho mo yun at nakakahiya rin sa tito mo. Don't worry about it. Ako na rin ang bahala kay tito. Saka nagpapizza ka naman, no? Sigurado ka dyan? Wala na bawian? Sigurado. Malaki ang ngiting sagot niya. Okay, salamat Ellie. Kalahating oras ang nakalipas, lumabas sila ng opisina ng talyer. Kahit gusto pa niyang makausap ang binata ay nagpaalam na siya. Ayaw niyang maabala to sa trabaho. Thank you ulit sa libreng pag-aayos kay Bubbles. Anya kay Elijah. Kapag may problema dito kay Bubbles, dalhin mo lang dito sa talyer. O kaya tawagan mo lang ako, Kendra. Nakangiting tumango siya. Ikaw rin, pwede mo akong i-message o tawagan kapag gusto mong kamustahin tong kotse. Kapag ikaw ang gusto kong kamustahin, pwede rin? Pinigilan niyang kiligin. Pwede, magkaibigan na tayo, di ba? Ngumiti ito. Oo nga pala. Ingat, Kendra. Gumanti siya ng ngiti. Hanggang sa makabalik sa kondo niya ay hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi niya. Kinabukasan, dala ng dalaga ang bagong gawang sasakyan pagpunta sa shop niya. Huling meeting niya ng araw na yon kasama ang mga modelo na magsusuot ng mga gawa niya. Sa susunod na araw naman ang rehearsal nila. Madam, parang inspired ka yata. Kanina pa ang laki ng ngiti mo Punas sa kanya ng assistant na si Hans. Bakla ang naturang assistant. Sabi kasi sa horoscope ko, dapat lagi akong ngumiti ngayong araw para ma-attract ko ang positive energy. Sagot niya. Sus, kahit si Ellie naman talaga ang dahilan. Tudyo sa kanya ng isip. Hindi niya maitanggi na simula nang makilala niya ang binata ay hindi na mawala-wala ang ngiti sa mga labi niya. Ganito pala ang feeling ng in love. Parang laging may rainbow sa paligid. Anya sa isip. Ay, akala ko pa naman may fafa ka na, madam. Actually, malapit na. Nakangising sagot niya. Talaga, madam? Gwapo ba Itetchiwa? Matangkad? Yamilicious ang body? All of the above. Ay, bongga ka dyan, madam. Kaya pala parang bulaklak na namumukadkad, fresh na fresh. Pak! Ani Hans na nagpatawa sa kanya. Kahit nang magkaproblema siya dahil nagkaroon ng emergency ang isang model niya, ay bahagya lang nabawasan ang magandang mood niya. Paano yan, madam? Kailangan makahanap tayo ng kapalit ni Leandro. Siya pa naman ang pang-finale. Kaloka, ngayon pa siya nagkasakit. Ani Hans. Agad siyang tumawag sa mga kakilalang modeling agency, sabalit walang available na male model ang mga ito sa araw ng fashion show niya. Paano yan, madam? Lahat ng contact natin may mga gig na rin sa araw ng show. Saan tayo hahanap ng model? Problemadong wika ni Hans. Pumasok sa isip niya ang imahe ni Elijah. Sa itsura at sa tangkad nito, bagay itong pang-finaling model sa show niya. May kilala akong pwedeng ipalit kay Leandro. Nakangiting wika niya kay Hans. Sinatch, madam. Teka, yung kakambal mo ba? O isa sa mga pinsan mong Buenavista? Kung sa bagay, papasang model ang mga yon. Hindi ang kakambal ko at wala sa mga pinsan kong Buenavista. Sagot niya kay Hans bago nag-excuse dito. Kinuha niya ang cellphone at idinayan ang number ni Elijah.
Sa ikatlong ring ay sinagot nito ang tawag niya. Ellie, hi. Bati niya sa lalaki. Kendra, napatawag ka. Nagka-problema ba si Bubbles? Agad na nagwala ang dibdib niya nang marinig ang boses nito. Ibang klase talaga ang epekto sa kanya ng binata. Boses pa lang nito ay naguhuramentado na ang puso niya. Hindi, Ellie. Maayos si Bubbles. Tumawag ako kasi nagtatanong ako kung pwede kitang puntahan sa talyer mamaya. Oo naman, pwedeng-pwede. Nandito lang ako. May ipapagawa ka bang sasakyan? May pabor sana akong hihingin sa'yo, pero mamaya ko na sana ipapaliwanag pagdating ko dyan. Okay, Kendra. Hihintayin kita dito sa shop. Ingat ka mamaya. Thank you, Ellie. Pasimple siyang kinilig sa rahan ng boses nito. Pagkatapos nga ng meeting niya sa mga modelo at staff ay dumiretso siya sa talyer. Muli ay nagdala siya ng merienda. O Kendra, may problema ba sa kotse mo? Bati sa kanya ng tiyuhin ni Ellie. Wala naman po. Pinuntahan mo lang ang pamangkin ko? Nakangiting tanong nito. Nag-init ang mga pisngi niya. Opo, sana. Nagdala rin ako ng merienda. Kinuha nito sa kanya ang kahon ng pizza. Naku, sana hindi ka na nagkabala pa. Mamimihasa ang mga tauhan ko nito. Ayos lang po. Nasa opisina si Ellie. Puntahan mo na lang. Papadalhan ko na lang kayo ng merienda. Tumango siya at nagpasalamat sa Ginoo. Naabutan niyang nakaawak ang pinto ng opisina. Akma siyang kakatok nang narinig niya ang boses ni Elijah sa loob na tila may kausap. Stop calling me, tita. I've already told Dad. Hindi ako babalik sa kumpanya hanggat pinipilit niya ako magpakasal sa babaeng gusto niya. Dinig niyang ani Elijah sa kausap. Natigilan si Kendra sa narinig. Yun pala ang dahilan kung bakit nag-away si Elijah at ang daddy niya. Dahil gusto siyang ipakasal nito sa babaeng hindi nito gusto. Anya sa isip. Bago pa siya makaalis sa tapat ng pinto ay bumukas na yon. Nagtama ang mata nila ng binata. Kendra. Bati ni Ellie. Mula sa matigas na ekspresyon ng mukha ay ngumiti ito. Ngumiti siya sa binata. Ellie, hello. Bati niya at maliit na kumaway. Pinagmasdan niya ang binata. Nakakamiseta ito at maong na pantalon. Kumpara kahapon, wala itong grasa sa katawan at tila bagong ligo pa nga ito. Kanina ka pa? Medyo. Kakatok sana ako pero may kausap ka. Hindi ko rin sinasadyang marinig. Sorry. It's okay. That's just my secretary. Come inside. Muli ay natigilan siya. May sekretary ang binata? Kung ganon, hindi lang to basta engineer. Ellie, pwedeng magtanong? Hindi napigilang tanong niya nang maupo sa sofa. Sure, ano yun? Yung pinag-awayan niyo ng tatay mo, dahil ba gusto kanyang ipakasal? Bumuntong hininga ito at tumango. My father was forcing me to get married. Gusto niyang ako magpakasal sa babaeng gusto niya bago siya magretiro bilang CEO ng kumpanya. Pero hindi ako pumayag. In the end, umalis ako at iniwan ko ang posisyon ko sa kumpanya namin. Anong posisyon mo sa kumpanya niyo? I'm the Vice President for Engineering, Kendra. Napakorap siya. Wow, big time ka pala. Ngumiti ito at nag-angat ng kilay. Nagsalita ang hindi big time. You're a Buenavista, Kendra. I know about your family. Buenavista lang ako pero hindi ako big time Mga magulang ko lang. Kahit na mayaman ng pamilya niya, hindi siya umaasa sa yaman ng mga ito. At nagsisikap siya na gumawa ng sarili niyang pangalan. So, pinili mong magtrabaho bilang mekaniko kaysa sundin ng daddy mo? Hindi makapaniwalang gagad niya. Ganun na nga. Ayokong maging sunod-sunuran ni Dad. Ayoko ring magpakasal. I don't believe that love and marriage was for me. Hindi ako hopeless romantic. Hindi ako naniniwala na may babaeng nakalaan para sa akin. Meron. Ako. Marirealize mo yun kapag na-inlove ka sa akin. Kontra ng isip niya sa sinabing ito. Sa halip ng isa tinig yon ay ngumiti siya sa binata. Ako hopeless romantic. Naniniwala ako na merong nakalaang kapalaran sa lahat ng tao. Kaya hanggang ngayon wala akong boyfriend. Gusto ko yung first boyfriend ko, siya rin ang huli ko. Hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Tila gulat na tanong nito. Hindi pa. Gulat ka ba? Ang ganda kong NBSB, no? Pabirong tanong niya. Tumitig to sa kanya. Ang ganda-ganda mo. That's why I'm surprised you never had a guy in your life. Nag-init ang pisngi niya sa titig nito. Hopeless romantic nga kasi ako, Ellie. Napalunok ito. Paano kung yung lalaking para sa'yo marami ng experience?
Hindi mo ba maiisip na unfair yun para sa'yo? Naisip niya ang binata. Hindi siya magtataka kung marami nang nagdaang babae dito, lalo pat hindi pala ito naniniwala sa kasal. Ayos lang sa akin, at least matuturuan niya ako ng mga bagay-bagay tungkol sa relasyon, tulad ng kung paano humalik. Bumaba ang tingin ni Elijah sa mga labi niya. Nagwala naman ang puso niya. Tumikim ito at ibinalik ang tingin sa mga mata niya. Ano nga pala yung pabor mo sa akin, Kendra? About sa trabaho ko yung pabor ko, Ellie. May fashion show kasi ako this week. Launching ng denim line ko. Nagkaroon ng emergency yung isang model ko kaya kailangan kong humanap ng kapalit. Ipinaliwanag niya rito ang sitwasyon. Gusto mo akong kuning model sa show mo? Oo, kung papayag ka sana. Magka-height at magka-build kasi kayo ni Leandro. Yung model na papalitan mo, gwapo ka rin at malakas ang appeal. Ngumuso ito at bahagyang natawa. Gwapo lang ako pero hindi ako marunong rumampa at magbodelo, Kendra. Don't worry, may rehearsal naman eh. At hindi naman mahirap ang gagawin mo. Maglalakad ka lang sa runway. Tumango ang binata. Okay, sige. Napakurap siya. Payag ka na? Oo, pumapayag na ako. Bakit parang hindi ka makapaniwala? Akala ko kasi kailangan pa kitang kumbinsihin ng bongga bago ka pumayag. Nakiusap ka eh. Anong klase akong kaibigan kung tatanggihan kita? Thank you, Ellie. Thank you talaga. Hinawakan niya ang dalawang kamay nito. You're welcome, Kendra. Masuyong sagot nito. Tila nalusaw ang puso niya sa ngiting yon. Napilitan tuloy siyang bawiin ang kamay para hindi mamula ang buong mukha niya. Thank you again, Ellie. Wala nang bawian yan ha. Susunduin kita sa Webes para sa final rehearsal. Don't worry. I already said yes, Kendra. Hindi ko yun babawiin. Lumabo ang puso niya sa sinabi nito. Hindi lang gentleman ng lalaki. Responsable din ito at may isang salita. Habang nakikilala niya ang binata ay talagang lalo pang lumalalim ang nararamdaman niya rito. Salamat talaga. Bahagya itong natawa. Stop thanking me. Maniningil ako, Kendra. Magkano talent fee mo, engineer? Nanghingi ka ng pabor kaya pabor din ang hihingin kong kapalit. Okay ba yun? Kahit anong pabor, ayos lang. Sinabi mo yan ah. Oo, engineer. Basta huwag kang mabigla kapag nakita mo yung damit na irarampa mo ah. Teka, anong klaseng damit bang ipapasuot mo sa akin? Briefs. Namilog ang mga mata nito. Briefs? Akala ko denim collection. Pinigilan niyang matawa sa nakitang reaksyon nito. Brief na gawa sa maong. Seryoso ka? Natawa na siya. Joke lang, Ellie. Don't worry. Pantalon yung irarampa mo. Hindi kita hayaang maglakad sa runway na brief lang ang suot, no? Anya, ako lang ang pwedeng makakita nun in the future. Dugtong niya sa isip. Hindi ko rin yata kayang maglakad ng nakabrief lang. Natatawang sagot nito. Natawa rin siya. Naputol sila sa pag-uusap nang dumating si Tito Andres, dala ang merienda nila. Pagkatapos nilang kumain ni Elijah, nagpaalam na rin siya sa binata. 2 araw ang lumipas. Tulad ng napagkasunduan nila, 2:00 ng hapon ay sinundo niya ito sa talyer. Yun ang unang beses na nakita niyang naka-polo shirt at slacks ang binata. I-check mo ang laway mo, Kendra. Baka tumulo. Tukso ng isip niya. Ako na sa driver's seat, Kendra. Ha? Ikaw ang magdadrive? Okay lang ba kung ipagmaneho kita? Nanghingi ako ng pabor na maging model kita. Hindi maging driver ko, Ellie. Unless nag-a-apply ka. Ngumiti ito. Hindi ako sanay na ipinagmamaneho ako ng babae. So let me drive for you. Napangiti siya. Sino ba naman ako para tumanggi? Sige, ikaw na po sa driver's seat. Pumasok siya sa passenger seat habang si Elijah ay pumesto sa likod ng manibela. Saan po tayo, ma'am? Nakangiting baling nito sa kanya nang maisuot nila ang seatbelt. Sa Sofitel po, kuya. Pakikisakay niya rito. Natawa itong magmaneho. Kalahating oras ang biniyahe nila bago nakarating sa hotel na siyang venue ng fashion show. Dahil sa 1 oras pa bago ang schedule ng rehearsal, ay ang assistant at ilang staff pa lang ni Kendra ang naroon. Ipinakilala niya si Elijah sa mga tauhan. Sa modeling agency ka, Ellie. Ang gwapo mo, ngayon lang kita nakita. Tanong ng assistant niyang si Han sa binata. Hindi ako modelo. Kaibigan ako ni Kendra. Ay, madam, bakit ngayon mo lang sinabi na may ganito ka pala kagwapong kaibigan? Baling sa kanya ng bakla.
Binaliwala niya ang sinabi ng assistant at dinala si Elijah sa backstage. Iniwan niya doon ang binata para isukat ang damit na susuotan nito sa show. Ang gwapo ni Ellie, madam. Single ba yun? Untag sa kanya ni Hans. Single pero hindi na yun available. Ay, bakit naman, madam? Naka-reserve na? Oo, sa akin. Lumaki ang ngisi nito. Ay, siya pala yung future fafa mo, madam. Diyos ko, ang gwapo nga at yummylicious, ha? Don't worry, madam. Hindi ko na siya paglalawayan. Sayong-sayo na siya. Huwag ko lang makitang tumulo ang laway mo kapag nakita mo ang abs niya, ha? Pabirong wika niya sa assistant. Bago ito sumagot ay lumabas na si Elijah. Halos malaglag ang panga niya ng pagmasdan ng binata. Isang maong na pantalon at nakabukas na chaleco ang suot nito. Lantad ang abs nito at matipon ng dibdib. Madam, gumalaw ka at baka ma-stroke ka. Mahinang untag sa kanya ni Hans. Napapiksi siya sa sinabi ng assistant. Nang salubungin niya ang tingin ni Elijah, may naglalarong ngiti sa mga labi nito. Tila narinig ang sinabi ni Hans. What do you think, Kendra? Ang gwapo ko ba? Untag ni Elijah. Nag-init ang pisngi niya. Oo, bagay sa'yo. Talaga? Pasado ba sa'yo? Pasado. Sobrang pasado. Lumapit siya sa binata upang ayusin ang suot nitong chaleco. Pakiramdam niya ay pinagpawisan siya ng malapot ngayong abot kamay lang niya ang dibdib at abs nito. Hindi ka ba talaga model, Ellie? Untag ni Han sa binata. Hindi talaga. Oh, anong trabaho mo? Patuloy na panguusisa ng bading sa assistant. Engineer, pero ngayon mekaniko ako. Ang gwapo mo namang mekaniko? Sabi nga ng boss mo. Nakangisi sagot ni Elijah sa assistant niya bago bumaling sa kanya. Di ba, Kendra? Anito at kinindatan siya. Lalong nag-init ang pisngi niya kasabay ng pagsiriko ng puso niya. Kuha-kuha ng binata ang kahinaan niya. Kaya nga kita kinuhang model ko eh. Sige na, lakad ka sa runway. Tingnan ko kung paano ka rumampa. Anya. Iniwan sila ni Ellie, habang sila ni Hans ay pumwesto sa harap ng makeshift stage. Habang naglalakad ang binata sa runway ay hindi niya maihiwalay ang tingin dito. Nang tumingin sa kanya si Ellie at lumiti sa gitna ng pagrampa, pakiramdam niya ay nanghina ang tuhod niya. Kaya mo pa, madam? Diyos ko, ang hot ni Ellie. Nakakapanginig ng laman. Wika ni Hans sa kanyang tabi. Huwag mo masyadong titigan. Saway niya sa bakla. Possessive ka, madam? Sana hindi mo ginawang model para walang ibang makakita ng hotness niya. Bigla ay gusto niyang magsisi na paparampahin niya ang binata. Ayaw niyang may ibang makakita ng katawan nito. How was it, Kendra? Kamusta yung lakad ko? Tanong ni Elijah nang muling lumapit sa kanya. Napalunok siya. Sigurado kang first time na maglakad sa runway? Ang galing mo na eh. Puri niya rito. Talaga? Hindi yan bola? Totoo, parang professional model ka. Trueness, Ellie. True lalay nga tong si madam sa ganda ng abs mo. Sa ganda ng lakad mo. Anihan sa tabi niya. Gusto niyang sikuhin ng baklang katabi sa sinabi nito. Mahinang natawa naman si Elijah. Kinakabahan ako kanina pero ayoko mapahiya sa'yo kaya ginalingan ko. Talaga? Kinakabahan ka pa sa lagay na yon? Parang hindi naman. Nakangiting komento niya. Kinabahan talaga ako. Nakatingin ka eh. Para kang principal na nakabantay sa bawat mali ko. Principal? Ano ako? Matanda? Maganda at batang principal. Nakangiting wika nito. Hindi niya nabigil ang ngiti. Nambola ka pa? Nahinto sila sa pag-uusap nang tawagin siya ng isa sa mga staff niya. Ilang sandali pa ay dumating na rin ng ibang modelo na kasama sa rehearsal. 6:00 nang matapos ang rehearsal. Paglabas ng venue ay dumiretso sila ni Elijah sa isang Japanese restaurant sa loob ng hotel. Nagsabi siya sa binata na ililibre ito ng hapunan. Ayon kay Ellie, paborito nito ang Japanese food. Next time, dun tayo sa paborito mo. Ani Elijah habang iniintay nila ang order nila. Kailan yung next time? Pigil ang ngiting tanong niya. Bukas pagkatapos ng show mo. Akong busy ka, pwedeng sa ibang araw. May after party pagkatapos ng show. May pa-dinner ako sa mga staff at model. Pwede tayong mag-dinner sa ibang araw. Okay. Wala ka bang bilin sa akin para bukas? Bawal ba akong kumain bago ang show? Kuryosong tanong nito.
Walang bawal. Kahit kumain ka, hindi naman mawawala yung abs mo. Sagot niya na ikinatawa nito. Nasa gitna sila ng pagkain ng isang babae ang lumapit sa kanila. Maganda ang babae at sexy. Elijah? Untag nito sa binatang kasama niya. I'm sorry but who are you, miss? Tanong ni Elijah sa babae. I'm Jasmine, future fiancé mo. Hindi pa tayo formal na ipinakikilala ni Tito sa isa't isa but we will soon be engaged, Elijah. Namilog ang mga mata ni Kendra sa narinig. Siya pala ang babaeng dapat pakakasalan ni Elijah. Ang ganda niya. Anya sa isip. Tumigas ang mukha ni Elijah habang nakatingin sa babae. I'm sorry, miss. Whatever my father has told you is not true. I can't be engaged to you when I'm already committed to someone else. Pahayag na binata. Pagkatapos niyon ay hinawakan nito ang kamay ni Kendra sa ibabaw ng mesa. This woman with me, she's my girlfriend. At kung may pakakasalan akong babae, siya lang yun. Natigalgal siya sa narinig. Ang babae namang kaharap nila ay napakurap-kurap bago tila nahihiyang tinalikuran sila. Malakas ang tibok ng puso ni Kendra nang ibalik ang tingin kay Elijah. Hanggang ngayon ay nakahawak ang kamay nito sa kanya. Elijah, bakit pinakilala mo akong girlfriend mo sa babaeng yun? Tumikim ang binata at saka palang binitiwan ng kamay niya. I'm sorry. I had to introduce you as my girlfriend. Baka hindi ako lubayan ng babaeng yun kapag hindi ko sinabing girlfriend kita. Ayos lang. Pero ang ganda pala ng babaeng dapat na pakakasalan mo, Ellie. Mas maganda ka, Kendra. Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang pagngiti. Sus, syempre bola yan kasi akong kasama mo. Ngumisi ito. Totoo yun, walang halong bola. Sige na nga, maniniwala na ako. Ngumiti siya bago nagpatuloy sa pagkain. Isang oras ang nakalipas bago sila lumabas ng hotel. Bago sila makapasok sa kotse niya ay nagring ang cellphone nito. Mauna ka nang pumasok, Kendra. Sagutin ko lang to. Ani Elijah. Tumango siya at pumasok sa front seat. Ilang minuto ang lumipas, pumasok ang binata sa driver's seat. Seryoso ang mukha nito at tila may malalim na iniisip. Okay ka lang, Ellie? Tanong niya. Tipid to ngumiti. Si Dad yung tumawag. Nakarating sa kanya na may girlfriend ako. Talaga? Ang bilis na balita. Chismosa rin pala yung babaeng gusto niyang ipakasal sa'yo, ah. Bahagya itong natawa bago sumeryoso. Kendra, yung pabor mong utang sa akin, pwede ko na bang i-claim? Ha? Oo naman. Anong klaseng pabor ba ang kailangan mo? Kinausap ako ni Dad. Hindi na niya ako pipiliting magpakasal sa anak ng business partner niya kung ihaharap kita sa kanya bilang fiancé ko. Namilog ang mga mata niya. Gusto niya akong makilala? Pero hindi mo naman ako totoong girlfriend. That's why I'll ask you to be my pretend fiancé in front of my father. Magpapanggap tayo na may relasyon sa harap niya at ng ibang tao. Yun sana ang pabor na hihingin ko sa'yo. Tipid na ngumiti ito. I know, mas mahirap ng pabor na hinihingi kong kapalit sa'yo, Kendra. Okay, payag ako magpanggap na fiancé mo, Ellie. Sagot niya bago pa nito matapos ang sasabihin. Payag ka? Sigurado ka? Oo, payag ako. Tutulungan kita. Walang pag-aalin ang sagot niya. Sigurado ka talaga, Kendra? Hindi mo muna gustong pag-isipan? Hindi na. Pamayag ka rin naman agad sa pabor na hiningi ko sa'yo. Kung alam lang nito na nagdiwang pa ang puso niya sa sinabi nito. Sa totoo lang ay siya pa ang ginawa nito ng pabor. Kapag nagpanggap siyang fiancé ni Elijah, lalo silang mapapalapit sa isa't isa at mas mapapalaki ang tsansa niyang mapaibig ang binata. Tinulungan mo ako kaya tutulungan din kita sa kahit anong paraan na pwede, Ellie. Kung kailangan ko magpanggap na fiancé mo, walang problema. Thank you, Kendra. Ngumiti siya. So, kailan mo ako ihaharap si daddy mo? This Friday. Nasa ibang bansa pa siya ngayon. Tumango siya. May isang linggo pa pala tayo para mag-practice. I mean, kailangan natin mag-practice para mapaniwala natin ng daddy mo na may relasyon tayo, di ba? Nakangiting tumango ito. Simulan na natin ngayon. From now on, okay lang bang isipin mo na fiancé kita? Nagwala ang puso ni Kendra nang hawakan nito ang kamay niya. Hindi ka muna magpa-propose? Pabirong tanong niya. Wala pa akong singsing eh. Pwede ba to follow na lang? E di, saka mo na lang rin ako tawaging fiancé engineer. Mahina itong natawa. Okay.
Bukas, wag mo nang dalhin tong si Bubbles. Ako ang susundo sa'yo. Sigurado ka? Ako ang susunduin mo? You're my girlfriend now. Ako dapat ang sumusundo sa'yo. Ikaw dapat ang pinagmamaneho ko. Ikaw dapat ang pinagsisilbihan ko, di ba? Okay, sige. Pigil ang kilig na sagot niya. Ngumiti ito at pinaandar ang sasakyan. Kinabukasan, sinundo nga siya ni Elijah sa kondo niya. Hi, Kendra. Bati ng binata. Agad nitong hinawakan ng kamay niya pagpasok niya sa sasakyan nito. Pinatakan nito ng halik yun. Nagwala ang puso niya, subalit pilit niyang pinakaswalang boses. Ganito ka palang bumati ni girlfriend? Nakahalik sa kamay? If you were my real girlfriend, hindi lang kita sa kamay hahalikan. Anito at sumulyap sa mga labi niya. Nag-init ang mukha ni Kendra. Malandi ka pala, engineer. Pilyong umangat ng isang kilay nito. Wala naman sigurong kaso yun kung ikaw naman lang lalandiin ko. Dapat lang. Iginala niya ang tingin sa kotse. Sa'yo itong sasakyan? Yes, this car is mine. Hindi ko lang ginagamit nung nasa talira ko. Kaya pala kaamoy mo. Really? At anong amoy ko? Mabango, syempre. Amoy gwapo. Amoy gwapo? May ganong amoy pala. Meron. Ikaw. Humalakak ito. Ikaw pala tong magaling mambola, Kendra. Hindi kita binubola, ha? Ngumisi ito at tuluyang bumaling sa kalsada. Habang nasa biyahe ay inilabas ni Kendra ang cellphone niya. What are you doing? Usisa ni Elijah. Nagbabasa ako ng horoscope ko. Nakalimutan ko kasi kanina. You believe in horoscopes? Napanguso siya. Oo, pati sa astrology at numerology. Yellow ang suot ko ngayon kasi yun daw ang lucky color ko. Naaaliw ng umiti ito. You're cute, Kendra. Talaga? Hindi ka nawiwirdohan sa akin? Karaniwan sa mga nakikilala ng dalaga, kapag nalaman na naniniwala siya sa astrology, ay nasasabihan siyang weird. Why would I find you weird? That's actually cute, Kendra. Tila may mainit na humaplo sa puso niya. Anong sabi sa horoscope mo? Tanong pa nito. Binasa niya ang nakalagay sa screen ng cellphone. Magiging okay daw ang araw ko ngayon, basta iwasan ko lang ang pag-overthink. Masuyo ang ngiti nito nang bumaling to sa kanya. I'm sure your show will be a success. Sana nga, medyo kinakabahan kasi ako eh. This isn't your first time having a fashion show, is it? Hindi, pangatlong beses na to. Pero ngayon lang hindi makaka-attend ng pamilya ko. Nasa ibang bansa kasi ang parents ko, may biglang business trip sila. Si Kenneth naman, yung kakambal ko, nasa honeymoon. Tapos yung dalawa kong kapatid bumalik sa US para tapusin ang masterals nila. Tipid nang umiti siya. Mananood naman yung ilang pinsan ko pero hindi ako sanay na wala ang parents ko. Huminto ang sasakyan sa traffic light. Bumaling sa kanya si Ellie at hinawakan ang kamay niya. Kahit hindi kompleto ang pamilya mo, hindi ka dapat kabahan. You're very talented, Kendra. You'll do great. You think I'm talented? Oo naman. I've seen your designs. They're great. You're a great designer. Walang dahilan para pagdudahan mo ang sarili mo. Tipid siyang ngumiti. May mga ibang tao kasing nagsasabi na ginagamit ko ang impluwensya ng pamilya ko sa karir ko. Akala nila dahil benarista ako, ang dali na ng buhay para sa akin. Hindi nila alam na pinaghihirapan ko naman ang lahat ng meron ako. Huwag mong isipin ng mga taong pinag-iisipan ka ng masama. Clearly, they don't know you. They don't know how good you are. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya. Salamat, Ellie. Nang mga sandaling yon, napagtanto niyang hindi na siya makakaahon pa sa pagkahulog niya sa binata. Inggit lang ang mga taong yun sa'yo. You're a perfect girl, and they can't have what you have. Grabe sa perfect. Ang bolero mong boyfriend ah. Nakangusong-ingos niya. Totoo po. Natawa na lang siya sa tono nito, samantalang nakangising muli nitong ibinalik ang atensyon sa pagmamaneho. Pagdating sa venue, naging abala sila sa final rehearsal. Bago magsimula ang show ay dumating ang pinsan niyang si Sandra kasama ang asawa nito. Susunod daw sina Marigold at Hailey. Ani Sandra na ang tinutukoy ay ang mga pinsan nila. Anyway, excited na ako makita yung pinagmamalaki mong mekaniko, Kendra. Engineer siya, Sandra. Natatawang pagtatama na lang niya. Yung bilin ko sa'yo ah. Don't worry. Hindi ko babanggitin sa Ellie na yan na pinaplano mo na sa utak mo kung ilan na magiging anak niyo kapag pinakilala mo siya mamaya.
Nakangising sagot nito. Pagkatapos makipag-usap sa pinsan ay nagtungo siya sa backstage. Nang mapunta kay Elijah ang mga mata niya ay halos matunaw siya sa kinatatayuan. Ito ang pinakagwapong modelo sa gabing yon. How do I look, girlfriend? Nakangiting tanong ng binata. Tila may kiniliti sa puso niya nang banggitin nito ang salitang girlfriend. Ang gwapo mo lalo. Dumoble ang kagwapuhan ng binata sa manipis na makeup nito. Kumikintab din ang abs nito dahil sa oil na nakapahid sa katawan nito. Wala bang pag-good charm ang girlfriend ko? Ngumisi siya. Good luck, boyfriend. Bago pa niya mapigil ang sarili ay tumingkayad siya at hinalikan to sa pisngi. Tila ay kinagulat yun ng binata, sabalit agad itong umiti. Isa pa, please. Ha? Inilahad nito ang kabilang pisngi sa kanya. Isang kiss pa po. Malakas ang tibok ng puso niya nang halikan ito sa kabilang pisngi. Kulang pa, Kendra. Ha? Dalawa na yun ah. Bago pa siya makahuma, hinawakan na nito ang mukha niya at pinatakan siya ng magaang halik sa mga labi. There, baby. Now I'm satisfied. Malaki ang ngiting wika ni Elijah. Napakorap siya at pilit na ikinalma ang sarili. Good luck, boyfriend. Galingan mo ah. Gagalingan ko talaga para sa'yo. Malambing na sagot nito. Pilit niyang ibinalik ang wisyo nang magsimula ang show. Dito pa talaga kayo sa backstage nagtukaan ng fafa mo, madam? Masyado ko nang iinggit. Wika ni Hans na bigla ay nasa tabi niya. Napangiti na lang siya sa sinabi ng baklang assistant bago ipinokus ang mata sa monitor na nakakabit sa backstage. Smooth at walang naging aberya ang show. Pagdating sa finale, pagkatapos rumampa ni Elijah ay tinawag ng host ang pangalan niya. Paglabas niya sa runway ay sinulubong siya ni Elijah. Tinanggap niya ang kamay nitong nakalahad at sabay silang naglakad sa gitna ng runway. Ang galing mo. Mahinang komento niya sa binata. Ikaw ang mas magaling, Kendra. You made all of this happen. I'm proud of you. Ang galing-galing ng girlfriend ko. Lumobo ang puso niya sa kilig. Sus, ang bolero ng gwapo kong boyfriend. Gwapo lang, hindi bolero. Fine, sige na. Gwapo lang at mabango at may nakakatunaw na abs. Wika niya na ikinatawa rin nito. Pagkatapos niya magpasalamat sa mga dumalo ay dumiretso sila ni Elijah sa pinahanda niyang after party sa mga staff niya. Hindi na sumama roon ang tatlo niyang pinsan. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Elijah sa kanya. Magkasama sila sa isang mesa ng binata. Kahit ano. Wala pong kahit ano sa buffet table, girlfriend. Sagot nito. Hindi naman kasi ako gutom. Hinawakan nito ang pisngi niya. Kahit hindi ka gutom, kailangan mong kumain kahit konti. Okay po? Fine, konti lang. Ngumiti ito. Stay here, I'll get your food. Pagbalik ni Elijah, dala nito ang pagkain nilang dalawa. You like Italian food, so I got you lasagna. Naalala mo na mahilig ako sa Italian food? Siyempre, hindi naman ako ulyanin. Natawa siya at lihim na kinilig. Ngumiti ito. Come on, kain na. O gusto mong subukan kita? Lumaki ang ngiti niya. Bakit ang ganda ng ngiti mo? Gusto mo talaga magpasubo, girlfriend? I just realized na maalaga ka talaga. Swerte na future partner mo, Ellie. Anya. Ngumiti lang ito at humugong. Di mo pa sinasagot ang tanong ko. Gusto mong subukan kita? Kaya kong kumain mag-isa. Wala naman akong sakit, no? Saka nakakahiya sa mga makakakita. Baka isipin ang pabebe ko. Alam naman nila na girlfriend kita, kaya pwede kang magpabibi anytime. Pabirong umirap siya. Ewan ko sa'yo. Kakain na ako. Ikaw din kumain na. Sabay silang kumain ng binata. Sa gitna ng pagkain ay napansin niyang nakatingin to sa kanya. Bakit? Gusto mo ng lasagna, Ellie? Tanong niya. Parang masarap eh. Patikim nga. Sure. Subuan mo ako. Malambing na wika nito. Gamit ang tinidor ay kumuha siya ng lasagna at isinubo kay Elijah. Pumalatak siya. Ikaw pala tong gustong magpababy eh. Ngumisi lang ang binata. Tikman mo rin tong pagkain ko para fair tayo. Kumutsara ito ng kinakain at isinubo sa kanya. Sarap? Tanong nito bago masuyong pinahiran ang sulok ng labi niya. Nakangiting tumango siya. Natapos sila sa pagkain na pinagsasaluhan ng kanya-kanyang plato. Bago sila umuwi ng binata ay nag-CR siya. Doon ay narinig niyang pinag-usapan ng mga modelo si Elijah at ang magandang katawan ng binata.
Ba't nakasimangot ka? Usisa ni Elijah pagpasok nila sa sasakyan nito. Napanguso siya. Hot topic kasi yung mga abs mo. Bahagya itong natawa. What? Pinag-uusapan yung abs mo ng mga model na babae. Ang daming may crush sa'yo. Kung hindi kita ipinakilalang boyfriend ko sa mga staff at model kanina, siguradong nilapitan ka ng mga yun. You're upset because they're talking about my abs? Tila naaaliw na tanong nito. Siyempre, dapat pala binutonis ko na lang yung vest na suot mo. Huwag ka nang mainis. Hanggang tingin lang naman sila sa abs ko eh. Ikaw lang ang pwedeng humawak nito. Ako lang? Siyempre, ikaw ang girlfriend ko eh. Bumalik ang ngisi niya. Talaga? Pahawak nga kung talagang pwede. Pagbibiro niya. Hindi niya inaasahan na seseryosohin nito ang sinabi niya. Bigla kasi nitong kinuha ang kamay niya at inilagay sa tiyan nito. Napalunok siya ng makapaang matigas na abs ng binata. Kasabay niyon ay namula ang mukha niya. Joke lang naman yung sinabi ko, Elijah. Anya at napapasong binawi ang kamay. Talagang pinahawak mo sa akin, ha? Ako kasi hindi nagbibiro, Kendra. Seryoso ako. Hanggang tingin lang sila, ikaw lang ang pwedeng humawak. Nakakainis ka. Wika niya subalit hindi rin napigil ang ngiti sa mga labi. Inis ka pa? Gusto mo pang hawakan? Hindi na. Sigurado ka? Pwede mo rin pisilin. Paano ko pipisilin? Ang tigas. Iba na lang ang pisilin mo. Ano? Pagkatapos sabihin yon ay kusang bumaba ang mga mata niya sa gitna ng pagkalalaki nito. Hep, hindi yan, Kendra. Bawal yan, baby. Magagalit yan kapag pinisil. Tong braso ko lang ang pwede. Ani Elijah na natatawa. Lalong namula ang mukha niya. Ewan ko sa'yo. Alam mo, Scorpio ka nga. Dirty-minded ka kasi. Humalakak ang binata at muling hinawakan ang kamay niya. Subalit sa pagkakataong yun ay pinagsalikop nito ang mga kamay nila. I'm proud of you, Kendra. Masuyong wika nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Sinabi mo na nga kanina. Gusto kong ulitin, baka makalimutan mo eh. Ngumiti siya. Hindi ko makakalimutan, Elijah. Thank you. Good. Pinatakan nito ng halik ang likod ng kamay niya bago ito nag-drive. Ilang minuto na sila sa daan nang ihinto nito ang sasakyan sa tapat ng isang flower shop. Stay here, may bibilhin lang ako. Okay. Mula sa bintana ng sasakyan ay sinundan niya ng tingin ang binata na pumasok sa shop. Paglabas nito ay may hawak itang bouquet ng sunflower. Para kanino yung bulaklak? Para sa akin? Pero ang dami ko ng bulaklak dito. Anya sa sarili. Napabaling siya sa backseat kung saan naroon ng mga bulaklak na bigay sa kanya ng mga dumalo sa show. Pagpasok ni Elijah, nakangiti nitong inilahad ang hawak na pumpo ng bulaklak sa kanya. Congratulations on your successful show, girlfriend. Para sa akin to? Para kanino pa ba? Pero ang dami ko ng bulaklak dito. Iba naman yung galing sa akin, Kendra. Lihim na kinilig ang puso niya. Thank you. Paano mo nalaman na sunflower yung paborito kong bulaklak? Yellow ang favorite color mo, so I figured you like sunflowers. Napangiti siya. Ang attentive mo rin, ah. I just like paying attention to people important to me. Nagdiwang ang puso niya sa sinabi nito. Para na rin itong sinabi na importante siya rito. Sinong hindi kikiligin doon? Salamat ulit. Don't worry, itong bulaklak mo, sa kwarto ko ang diretsyo. Yung ibang bulaklak na natanggap mo? Nito, sa ibang parte ng kondo ko na lang. Nakangiting tumango ito at muling ikinabit ang seatbelt. Kalahating minuto ang nakalipas ay nakarating sila sa kondo niya. Sinamahan siyang umakyat ni Elijah sa kondo niya. Ito ang nagbitbit ng mga dala niya. Thank you for today, Elijah. Wika niya sa lalaki nang ihatid ito sa pinto ng kondo. Masuyo itong ngumiti. You're always welcome. You've worked hard today, Kendra, kaya magpahinga ka mabuti, okay? Maamang tumango siya rito. Mag-ingat ka pa uwi. I will. Sunduin kita bukas, okay? May lakad tayo? Bili tayo ng engagement ring mo para matawag na kitang fiancé ko. Pigil ang kilig nang ngumiti siya. Okay, sige. Nang gabing yon, masaya siyang nahiga sa kama. Kinabukasan, pasado 12:00 ng tanghali ay dumating si Elijah sa kondo niya. Ellie, ang aga mo. Akala ko mamaya pang hapon ang lakad natin. Tanong niya. It's Sunday. I have nothing to do.
Wala kang trabaho sa shop? Alam ni Tito Andres na lalabas tayo. Hindi na niya ako pinatulong sa shop. Baka mag-amoy krasa ako at ma-turn off ka raw. Bakit? Hindi ka ba maliligo? Natatawang sagot niya. Pero kahit naman may grasa ka, gwapo ka pa rin naman at mabango. Ang galing mambola. Totoo. Teka, pasok ka muna. Nag-lunch ka na ba? Hindi pa nga eh. Yayayain sana kitang mag-lunch sa labas pero naipit ako ng traffic kaya ngayon lang ako nakarating. Kumain na ako, Ellie. Nagluto ako ng lunch. Nakangiting umangat ang kilay nito. E di ako na lang ang pakainin mo. Basta wag kang magrereklamo sa luto ko ha. Hindi pa ako masyadong magaling sa kusina. Don't worry. Kahit pakainin mo ako ng sunog, hindi po ako magrereklamo. Natatawang iginiya siya nito sa kusina. Sige, maupo ka natin paghahanda kita ng lunch. Tulungan na kita. Hep, wag na. Diyan ka lang. Ako na dito, Ellie. Hinayaan siya ni Elijah, subalit ngiti-ngiti ang binata habang pinaghahanda niya ito ng pagkain. Bakit ganyan ang ngiti mo? Sarap mo siguro maging asawa, Kendra. Mayabang nang umiti siya sa kabila ng nararamdamang kilig. Oo naman, pagsisilbihan ko ng todo ang asawa ko. Parang tong ginagawa ko sa'yo. Inabutan niya ito ng kubyertos. Kain na po. Eh ikaw? Kakakain ko lang. Panonoorin na lang kita. Okay lang ba? Naupo siya sa harap nito at nangalumbaba. Hindi ako sanay na may nakatingin sa akin habang kumakain. Pero dahil ikaw yan, sige okay lang. Lakas ko naman sa'yo, engineer. Siyempre, girlfriend kita, di ba? Ikaw lang ang may privilege na panoorin akong kumain. Nagwala ang puso niya. Kamusta po ang lasa niya sinigang? Sabi mo hindi ko pa sanay sa kusina. Niloloko mo yata ako kasi masarap naman tong luto mo. Talaga? Pwede na bang mag-asawa? Pwede na. Kaya nga magpo-propose na ako mamaya, di ba? Natawa siya. Ay, kung totoo lang ang lahat ng to, ako na pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Anang isip niya. Nanatili siyang nasa harap ni Elijah hanggang sa matapos itong kumain. 2:00 ng hapon nang lumabas sila ni Elijah. Pagdating sa parking ng mall, nakasalubong ni Kendra ang dati niyang kaklase na si Jude. Kendra! Bati ng binata. Oh, hi Jude! Ganting bati niya. Congrats sa fashion show mo. Hindi ako nakapunta pero nagpadala ako ng bulaklak. I hope you like them. Anito. Oo, natanggap ko nga. Salamat, Jude. Bumaling si Jude kay Elijah. May kasama ka. Oo. This is Elijah. Elijah si Jude, classmate ko ng college. Nice to meet you. I'm Kendra's fiancé. Pakilala ni Elijah sa kaharap. May pagmamayabang sa boses nito. Napakurap siya samantalang nabigla naman ang kaharap nila. Ikakasal ka na, Kendra? Tanong ni Jude. Oo. Bakit wala kang suot na singsing? Ngayon pa lang kami bibili. We just got engaged last night. Sagot ni Elijah. Oo, biglaan kasi eh. Ani naman ni Kendra. Pare, kung wala ka nang sasabihin, mauna na kami ng girlfriend ko. May date pa kasi kami eh. Ani Elijah. Sige, nice seeing you, Kendra. Congrats din sa kasal mo. Ani Jude. Tipid nang umiti siya sa lalaki. Nang nawala sa paningin niya si Jude, ay bumaling siya kay Elijah. Nagmamadali ba tayo? Kailangan na nating bumili ng singsing para hindi magduda ang mga tao kapag sinabi kong fiancé kita. Bakit kasi fiancé ang sinabi mo? Pwede namang girlfriend lang. Para hindi na umasa sa'yo ang lalaking yun. Halatang may gusto sa'yo eh. Natigilan siya sa inaakto ni Elijah. Nagsiselos ba siya? Kung nagsiselos siya, ibig sabihin may feelings na siya sa akin? Anang isip niya. Tila may kiniliti sa puso niya sa ideyang nagsiselos ang binata. Manliligaw ko dati yung si Jude pero hindi ko naman sinagot. Kahit may gusto pa rin siya sa akin hanggang ngayon, wala naman siyang pag-asa. Anya kay Elijah. Hinigpitan nito ang hawak sa kamay niya. Come on, let's put a ring on your finger. Nakangiting nagpatangay siya sa binata. Pagkatapos nilang bumili ng singsing, nagyaya itong manood ng sine. Sa mall na rin sila naghapunan kaya gabi na silang nakauwi. Araw ng Huwebes, isang araw bago siya ipakilala ni Elijah sa ama nito, pinuntahan niya ang binata sa talyer. Muli ay parang gusto niyang maglaway ng maabutang humbadbaro ang binata habang may ginagawang sasakyan.
Subalit napasimangot siya nang mapansin na malagkit ang tingin dito ng isang babaeng customer na kausap ng tiyuhin nito sa counter ng shop. Kendra. Masuyong bati ng binata. Hi, nagdala ako ng merienda. Itinaas niya ang dalang kahon ng pizza. Malaki ang ngiti ni Elijah habang pinupunasan ng basahan ng kamay. Ang sweet naman ng fiancé ko. Ngumuso siya at bumagsak ang tingin sa katawan nito. Mag-t-shirt ka nga. Ngumisi ito. Ayaw mong makita ang abs ko? Sumimangot lang siya. Bakit parang bad trip ang baby ko? Did something happen? Masuyong tanong nito. Nakatitig sa'yo yung babae sa counter, nakatingin sa abs mo. Talaga? Hindi ko napansin. Lalo siyang sumimangot. Siguro madaming sumisilip dito para pagpiyasahan yung abs mo. Natawa ito. Hanggang tingin lang naman sila, baby. Like I said, ikaw lang ang pwedeng humawak, kaya huwag ka na magselos. Hindi niya nagawang itanggi ang huling sinabi nito. Nag-t-shirt ka na lang. Ito na po, ang cute magselos ng baby ko. Kinuha nito ang kamisetang nakasabit sa silya at isinuot yon. Pagkatapos ay kinuha nito sa kanya ang kahon. Halika, dun tayo sa opisina para masolo mo tong abs ko. Sira. Natawa na lang siya bago nagpatianod dito. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan nila ni Elijah, sinundo siya ng binata sa kondo niya. Pagdating sa kotse, hinawakan nito ang kamay niya. Kinakabahan ka? Don't worry. Dad will believe you're my fiancé, Kendra. Wika ni Elijah. Ngumiti siya. Hindi naman ako kinakabahan tungkol doon. Sigurado siyang mapapaniwala nila ang ama nito na totoo ang relasyon nila ng binata. Sa nakalipas na mga araw, lalo pa silang naging malapit ni Elijah. At sa kilos na pinapakita nito, kahit siya nga na alam ang totoo, ay gustong maniwala na walang pagpapanggap sa inaakto ng binata. Then why are you silent? Tanong nito. Kasi iniisip ko kung anong susunod na mangyayari pagkatapos nating kausapin ng daddy mo. Sagot niya sa isip. Hindi nila napag-usapan ni Elijah kung patuloy silang magpapanggap o titigal na sila ngayong babalik na ito sa kumpanya ng ama. Subalit sa halip na isatinig ang laman ng isip, ay ngumuso lang siya. Iniisip ko lang kung masungit ang daddy mo. Ngumiti si Elijah. Well, he's strict, but you have nothing to worry about. I'm here. I've got you, Kendra. Gumanti siya ng ngiti. Isang oras ang nakalipas, nakarating sila sa bahay ng mga De Vera sa Forbes Park. Hawak ang kamay niya ay dinala siya ni Elijah sa malawak na sala kung saan naghihintay ang isang Ginoo. Sa unang tingin pa lang sa Ginoo ay alam na niyang ito ang ama ni Elijah. Kamukha ng binata ang ama nito. Elijah. Malamig na bati ng Ginoo sa anak. Saglit lang nasubulyap sa kanya ang matanda bago ibinalik ang tingin sa anak. Dad. Tipid na bati ni Elijah sa ama. I would like you to meet Kendra, my girlfriend, and now my fiancé. I proposed to her 3 days ago. Kendra, this is my father, Rafael De Vera. Nice to meet you, sir. Tipid ang ngiting bati niya sa Ginoo. Isang tipid na tango ang ibinigay nito sa kanya. What's your family name, Iha? Nagtagal ang tingin nito sa kamay niyang may suot na singsing. Buena Vista, sir. Sagot niya. You're a Buena Vista? Tila na biglang tanong nito. Tumango siya. Isa lang ang mundong ginagalawan nila at siguradong kilala nito ang pamilya niya. Sa unang pagkakataon, nagpasalamat siya na isa siyang Buena Vista. Sabi ni Elijah, nagdududa kayo sa relasyon namin. Napakabinayaran ako ni Elijah para magpanggap na fiancé niya. Gusto ko pong linawin na walang katotohanan ng hinala niyo. Hindi ko po kailangan ng pera ng anak niyo. Anya sa Ginoo. Tumango ang matanda, subalit wala pa ring ngiti ang mga labi nito. Last time my son and I talked, Elijah made it clear to me that he didn't want to get married. Hindi niyo ako masisisi kung pagdudahan ko ang relasyon niyo. Bumaling to sa anak. Nilinaw mo sa akin na ayaw mo magpakasal. Nagawa mo pang iwan ng kumpanya. Now, a month later, magpapakita ka sa akin para ipakilala ang fiancé mo. Binibilog mo ba ako, Elijah? A lot can happen in a month, Dad. I met Kendra. I fell in love with her. And now, I want to marry her. Sagot ni Elijah sa ama. Oo, sinabi ko na wala akong plano magpakasal. That I will never get married in this lifetime. But everything changed when I met her, Dad. I fell in love. Hard and fast. At alam kong siya ang babae para sa akin.
I know Kendra's the one for me, and I intend to marry her, with or without your approval. Nagwala ang puso niya at halos mabingi siya sa lakas ng tibok niyon. Kung hindi niya alam na acting ang ginagawa ni Elijah ay maniniwala siya na totoong sinasabi nito. Bumaling siya kay Elijah. Isang masuyong ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Masuyong ngiti na tila puno ng pagmamahal. How about you, Iha? Mahal mo ba ang anak ko? Tanong ng ama ni Elijah. Sinalubong niya ng tingin ng Ginoo. Mahal ko po si Elijah. Noong una ko pa lang siyang nakita, nahulog na ako sa kanya. Sigurado na ako agad na siya para sa akin. Lalo pang lumalim ang nararamdaman ko sa kanya nung nakilala ko pa siya. Kahit na noong inakala kong mekaniko lang siya, hindi niyo napigil ang nararamdaman ko para sa kanya. At kailan niyo balak magpakasal dalawa? That depends on Kendra, Dad. Kung akong tatanungin, kahit ngayon pakakasalan ko siya. Masuyo ang ngiting bumaling sa kanyang lalaki. Kailan mo gusto magpakasal tayo, baby? Napalunok si Kendra at nablangko. Hindi nila napag-usapan ng tungkol sa bagay na yon. 2 months from now? Tanging nasagot niya. Masuyo itong umiti at hinalikan ang likod ng palad niya. It's settled, Dad. 2 months from now ang kasal namin ni Kendra. Pagdating ng mga magulang niya mula sa Vegas, mamamanikan ako at pagpaplanuhan namin ang kasal. Tumango ang ama. I already talked to Gustavo. I canceled the agreement I made with him and his daughter. Good, Dad. Isang babae lang ang pakakasalan ko at si Kendra yun. Tumango ang ama at bumuntong hininga. I'm sorry kung pinipilit kitang magpakasal, Iho. Nag-aalala lang ako na tumanda kang binata at hindi ako magkaroon ng apo. That's why I tried to set you up. Now that you've found the love of your life, wala na akong dapat pang ipag-alala. I forgive you, Dad. Kung hindi mo ako pinilit sa gusto mo at pinaalis sa kumpanya, hindi ako babalik sa talir ni Tito Andres. Hindi ko makikilala si Kendra. Everything happens for a reason. Sa unang pagkakataon sa gabing yon, ngumiti ang Ginoo. Thank you, Iho. Come on, let's head to the dining. Nagpahanda ako ng pagkain kay Manang. Habang kumakain ay pinag-usapan ng mag-ama ang tungkol sa kumpanya. Nagtanong din ng Ginoo tungkol sa pamilya niya. Unlike your family, Iha, maliit lang ang De Vera at nag-iisang anak ko si Elijah. Kaya umaasa ako na pagkatapos ng kasal niyo ay gumawa kayo ng apo ko. Gusto ko nang magkalaman ng bahay na to. Anang ama ng binata. Natawa si Elijah. That depends on Kendra, Dad. Kung gusto na niyang magkaanak kami, gagawa kami agad. Pero kung hindi pa siya handa, kailangan mo maghintay. Bumaling sa kanyang binata. Ilan ang gusto mong anak? Ayos lang sa'yo ang 6. Muntik na siyang masamid. 6? Masyado bang madami? Kung ikaw ang manganganak, ayos lang naman. Sagot niya na ikinatawan nito at ng ama. Matiwasay na natapos ang hapunan kasama ang ama nito. Subalit habang nasa biyahe sila pa uwi sa kondo niya, natahimik siya at napaisip sa mga sinabi ni Elijah sa ama. Hey, are you okay, baby? Bakit mukha kang problemado? What are you thinking? Masuyong tanong ni Elijah pagdating nila sa kondo niya. Kagat ang ibabang labing bumaling siya sa binata. Bakit mo sinabi sa daddy mo na magpapakasal na tayo in 2 months' time? Na mamamanhikan ka sa pamilya ko pag uwi nila? Because I'm really gonna do that, Kendra. Sagot ni Elijah. Ano? Hinawakan nito ang kamay niya at sinalubong ang mga mata niya. Listen to me. Lahat ng sinabi ko kay Dad, totoo. I fell in love with you the first time I saw you on that road that night, Kendra. Hindi lang kotse mong nasira nung gabing yun, Kendra. Kasi nag-malfunction din ang puso ko dahil sa'yo. At habang lalo kitang nakikilala, lalo pa ako nahuhulog sa'yo. Nang tawagan ako ni Dad para itanong kung totoong may girlfriend ako, naisip kong pagpanggapin kang fiancé ko. Ginawa ko yun para lalo akong mapalapit sa'yo. At para lalo kang mahulog sa akin. Sa kabila ng pagwawala ng puso ay hindi nakaligtas sa kanya ang isang partikular na sinabi nito. Teka, lalo akong mahulog sa'yo? Ngumiti ito. I know you like me too, Kendra. Ano? Napakurap siya. Hindi ako manhead, baby. I noticed how you look at me. Lalo na kapag napapatingin ka sa abs ko. Naging makulit ang ngiti nito. Alam mo palang gusto kita pero wala kang sinasabi? Lumapad ang ngiti nito. So gusto mo nga ako? Oo, totoo rin ang mga sinabi ko sa daddy mo.
Nung gabing magkita tayo, sabi sa horoscope ko, ng araw na yun ko raw makikilala ang lalaking para sa akin. Nung una pa lang kitang makita ng gabing yun, sigurado akong ikaw na ang lalaking yun. Ang tadhana ko. Paano? Tinamaan agad ako sa'yo. Ikaw lang ang lalaki na nakapagpadibok ng puso ko, Elijah. Masuyo nitong hinawakan ng mukha niya. I'm in love with you, Kendra. You made me fall in love with you. You made me believe that there's love meant for me. You made me believe in marriage. And now I can't wait to marry you. Gusto kitang makasama sa bawat araw ng buhay ko. Gusto kong bumuo ng pamilya kasama mo. Gusto kitang mahalin habang buhay. Ikaw ang nag-iisang babae para sa akin. Ikaw ang kapalaran ko, Kendra. Mahal din kita, Elijah. Madamdaming wika niya kasabay ng pagpatak ng luha. Masuyo nitong pinalis ang luha niya. I wanna marry you, baby. At meron akong 2 buwan para kumbinsihin ka magpakasal sa akin. Ngumiti siya. Hindi mo na ako kailangang kumbinsihin. Magpapakasal ako sa'yo. Then, let me ask you properly, my love. Anito at lumuhod sa harap niya. Will you please marry me, Kendra Denise Benavista? I do. Paulit-ulit na sagot niya. Magpapakasal ako sa'yo, Elijah. Tumayo ito at sinupo ng palad ang mukha niya. I love you, Kendra. Mahal na mahal kita. I love you too, Elijah. Ngumiti sila sa isa't isa bago nito sinakop ang mga labi niya. Nagsalo sila sa isang walang kasing tamis na halik ng lalaking minamahal. Pagdating ng magulang ni Kendra mula sa ibang bansa, ay namanhikan si Elijah. Buong pusong tinanggap ng pamilya niya ang binata. Nang tuluyang magretiro ang ama ni Elijah ay ito na ang pumalit bilang CEO ng kumpanya. 2 buwan ang nakalipas ay ginanap ang kasal ni Kendra at Elijah. Dinalahan yon ng buong angka nila. Sa 2 taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay pinagkaloob sa kanila ang unang anak. Sa buong pagsasama nila ay biniyayaan sila ng 3 anak ng may kapal, na lalong nagpuno sa kanilang tahanan ng tawanan, lambing at masayang ingay. Sa lahat ng pagsubok, mas pinili nilang kumapit sa isa't isa. At sa bawat umaga, laging may paalala na minsan sapat na ang tunay na pagmamahal para buuin ang isang panghabang buhay. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care, and may God bless you always.